Praise the Lord, magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating milyon-milyong mga kababayan ng mga Filipino at sa mga Filipinos din po na nagkalat sa buong mundo. Ito po ang inyong apanglingkod, si Reverend Romy Cusay, dito po sa Jesus Christ, the Giver of Life Ministries sa Saskatoon, Saskatchewan, Canada, and the chairman of Philcox Filipino Canadian Ambassadors for Christ of Saskatchewan. Nais ko pong magbigay po ng kaunting hamon sa ating lahat ng mga Filipino na nagkalat sa buong mundo at sa Pilipinas. Ilang araw na lamang po at magkakaroon na po ng halalan mula po sa Senado pababa ng Mayor. Ang akin pong humble challenge po sa ating lahat ng mga God, nation-loving people ay gamitin po natin, let us exercise our rights to vote this coming 13th of May dyan sa Pilipinas. At ngayon po ay humabol po ang mga hindi pa nakaboto sa iba't ibang mga bansa. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating bansang Pilipinas bilang isang mamamayan at nagmamahal sa Diyos at sa bayan, ang ating bansa po ayon sa mga dakilang mga ngaral ng salita ng Diyos ay napili ng Panginoon ang ating bansa as a blessed nation, na kung saan ay gagamitin ng Panginoon as a launching pad of the gospel in the world. Pangalawa, ang ating bansa po ayon sa mga dakilang lingkod ng Panginoon ay napili ng Diyos na magiging missionaryong bansa, missionary nation in the whole world. And the third, ang ating bansa po ay napili ng Diyos na magiging America of Asia beginning 2005 and beyond. Kamangha-mangha po pakinggan ang mga propesiyang ito sa ating minamahal na bansa. Kaya po sa darating na May 13, pumili po tayo, manalangin po tayo sa Diyos kung sino po ang nais ng Panginoon na mailuklok mula sa Senado hanggang sa mayor position all over the Philippines. Mga kaibigan at mga kababayan, ang atin pong bansa, purihin ng Panginoon, noon pong nakaraang February ay natagurian po ang ating bansa that a new rising tiger economy in Asia. Subalit ang kaaway, si Satanas at ang kanyang mga kampon ay kumikilos para po hindi matupad ang pangarap ng Diyos sa ating minamahal na bansa. Hayaan po ninyong basahin ko ang isang talata mula sa salita ng Diyos, mula po sa Psalms 33, beginning verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. Blessed is the nation whose God is the Lord. Ang ating bansa po is the only Christian nation in the Far East. Ang pangalan po ng ating bansa ay nagmula po sa pangalang Philip II ng Spain. Subalit, konektado po yan sa Biblia, in the Bible, in Acts chapter 8, sa buhay po ni Evangelist Philip. Kaya po, mga minamahal kong kababayan, regardless of religious affiliation, regardless
of religious beliefs. Hayaan po natin na ang Diyos na lumikha sa atin, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the Holy Bible, ang siyang patuloy at magiging tunay na ruler ng ating minamahal na bansa. And God is looking for men and women whom He can use para po i-implement sa ating minamahal na bansa ang kanyang agenda, ang kanyang layunin. Mga minamahal na kababayan kong Filipino, sa Pilipinas at maging sa mga Filipinos na nagkalat across the globe, ito pong nalalapit na election sa May 13, ipanalangin po natin na ang Diyos ay maglagay ng mga bagong leaders na may takot sa Kanya at may pagmamahal na tunay sa Diyos at sa bayan. Ang sabi po ng isang talata din po sa Bible, 2 Chronicles 7:14, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways." God had a promise. He said, "I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land." Pagagalingin po ng Diyos ang ating lupain. Ang ating bansang Pilipinas ay may pangarap po ang Panginoon. Ang ating bansang Pilipinas ay may dakilang layunin ng Diyos. Kaya po mga kapwa ko Filipino, mga kapwa ko mananampalataya, hayaan po natin na ang Diyos ay maghari sa ating bansa. At sa darating pong election, ipanalangin po natin na hindi magtagumpay ang anumang pandarayang espiritu mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ipanalangin po natin na hindi magtagumpay ang anumang plano ng kaaway na mandaya, sapagkat ang Diyos ang ating maaasahan. Sa oras na ito, hayaan niyo pong manalangin tayo. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakatunghay ngayon sa bansang Pilipinas at sa mga Filipinos na nagkalat across the globe. Amang banal sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, una po lumalapit kami sa iyo, humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Higit sa lahat, Panginoon, sa hindi pagkakaisa ng mga mananampalataya, patawarin mo po kami sapagkat ang sabi mo sa 2 Chronicles 7:14, "If your people, which are called by your name, shall humble themselves and pray and seek your face and turn from their wicked ways." Ang pangako mo, Panginoon, you will hear from heaven, you will forgive our sins, and you will heal our land, the Philippines. Hallelujah! Dakilang Diyos sa oras na ito, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang nalalapit pong election sa May 13, Panginoong Diyos. Election mula sa posisyon ng Senado hanggang sa mayor position, Panginoon. God, sa pangalan ni Jesus, udyukan mo ang bawat Filipino across the globe, especially in the Philippines, na ilagay po ang tamang mamumuno sa aming bansa. Panginoon, wasakin mo ang espiritu ng pandaraya sa aming minamahal na bansa sa darating na election. At mangyari po, Panginoon, ang sinabi mo sa iyong salita sa Acts 2:17, that in the last days, you will pour out your spirit to all flesh. Dalangin ko sa oras na ito, O Diyos, let the fear of the Lord be upon the Filipino people from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay maranasan ng bawat Filipino sa Pilipinas at ng mga Filipino na nagkalat sa buong mundo
ang pagkatakot sa Diyos na buhay. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga Comelec people, ang mga teachers, ang mga pulis, mga sundalo na magbabantay ay bigyan mo ng karunungan. Panginoon, na wala pong karahasan. Lord, wala pong crime, wala pong karahasan na mangyayari sa iba't ibang lugar ng aming bansang Pilipinas. Pigilin mo, Panginoon, tuksain mo ang espiritu ng kaguluhan na nais gawin ng dyablo sa darating na May 13 sa national election, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. God, i-bless mo ang aming bansang Pilipinas, na kung saan ay pinili mo na maging missionaryong bansa sa buong mundo. Pinili mo ang aming bansa na magiging launching pad of the gospel. Pinili mo ang aming bansa na magiging America of Asia beginning 2005 and beyond. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil noong Pebrero, ang aming bansa ayon sa World Bank ay a new rising tiger economy of our beloved in Asia. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, i-bless mo ang aming bansa. Maglagay ka ng mga taong may takot sa iyo mula sa Malacanang down to mayor position, Panginoon. Hallelujah. Mula, O Diyos, sa Senado hanggang doon sa mayor position ay maglagay ka ng mga bagong leaders na may takot sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ang sabi mo sa Book of Proverbs, Panginoon, doon sa Proverbs, Panginoong Diyos, that the fear of the Lord is to hate evil. Maglagay ka, Panginoon, ng mga bagong leaders mula sa Senado hanggang sa mayor position, Panginoon, na kamuhian ang kasamaan sa aming bansa. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ang pundasyon ng iyong kaharian ay justice and righteousness. I declare right now, O God, from Luzon, Visayas, and Mindanao, let justice, righteousness prevail. Hallelujah. And I declare it, O Lord, nang anumang pangarap mo sa aming bansa ay magaganap sa maikling panahon bago dumating ang aming Panginoong Hesukristo. Ang lahing Filipino ay maranasan ang tunay na Diyos ng Biblia. Panginoon, regardless of religious beliefs, regardless of religious affiliation, bawat Filipino ay maranasan ang sinasabi mo sa banal na kasulatan in Joel 2:28 and Acts 2:17 that in the last days you will pour out your spirit to all flesh. Panginoon, dalangin ko ng bawat lahing Filipino ay maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Lord, May 19, we will also celebrating Pentecost Day. Hayaan mo, Panginoon, na ibaba mo ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang iyong Espiritu Santo sa bawat Filipino. Oh God, in the name of Jesus, I am declaring and proclaiming that truth, justice, and righteousness will prevail in the Philippine nation and all over the Filipino people across the globe. God, to you all the glory. To you all the praises and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon pong ito. Nabatiin po ang mga Filipinong nanay. A blessed and happy advance Mother's Day on Sunday. May 12, mga nanay sa Pilipinas, mga nanay ng mga Filipinos na nagkalat across the globe, hayaan niyo po na ang Diyos ay ang tunay na maghari sa inyong buhay. Hayaan niyo na ang inyong buhay ay pagharian ng Panginoon. Again, ito po ang inyong abang lingkod, Reverend Romy Cusay,
from Saskatoon, Saskatchewan, Canada, na bumabati po sa inyo. A blessed, happy Mother's Day for all of you mothers. God bless you and mabuhay. Praise the Lord. Hallelujah.